Yo, what's up mga ka-banking? It's me again, Deke Boy TV, representing MMRC from JMA Cavite. And I'm back sa paghahanap ng mga ganitong klaseng motorcycle, mga repo motorcycle na kita mo sa likod ko. Napakadami yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo at mamaya mag-interview tayo ng isang staff dito para malaman natin kung paano ba yung process dito. At isa-isahin natin yan yung mga prices. Titingnan din natin kung hanggat makakaya natin, titingnan natin yung mga prices at na-miss ko itong ganitong vlog. Matagal-tagal din nila nakapag-vlog at ngayon pala dito tayo sa Misamis Oriental. Mamaya sasabihin ko sa inyo, bago tayo magsimula ay kung bago ko pa lang, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel para sa ganon lagi kang updated pag may mga ganitong content tayo na gagawin. At itong content pa na to sabihin ko na sa inyo, kung kayo yung naghahanap ng motorcycle na mga pamorma, hindi ito yung video na para sa inyo. So mag next video ka na lang. Dahil ang content na to ay para sa mga pang business na motorcycle, pwede pang food rider, pang lalamove, o mga pang araw-araw. Pero kung mga pamorma, negative, di ko masasuggest sa inyo dito. So stay tuned at simulan na natin. Bago tayo umikot, shoutouts nga pala sa RJK. Ito, ang aking bagong jersey, Deke Boy TV, hashtag ka-banking. At ito yung design ko, sarili kong design na nilagyan ng magandang blend. Sa mga gustong order nito, pwede na kayo. So ito yung mga motorcycle nila. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga panghanap buhay. Ayan, mga Baja. Mura lang to. Talagang affordable to. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga presyo sa kanila. Pero for example ito, wala siya kasi siyang price. Ganito mostly sa mga repo motorcycle. Sa mga nagtatanong ng mga presyo, ganito yung kalakaran talaga lagi sa mga repo. May mga code yan. Tapos kung trip mo siya, kunin mo yung code, punta ka doon. Doon mo itatanong sa system nila. Kasi sa sobrang dami ng mga units, hindi na nila malagayan isa-isa kasi nagkakaroon pa ng negotiation dyan, less pa o tatawad pa yung bibili. Kaya sana maintindihan nyo na walang price bawat unit. Pero yung iba, mayroon naman. Tsaka yung mga mas matataas na value, may mga price yun. Tapos isa pa pala, may mga classifications kasi dito. Halimbawa, Class A to F. Yung Class A, mamaya papakita ko sa inyo, yung Class A, yung talagang mga gas and go. Tapos yung mga F, yung talaga mapakinabangan mo yung mga chassis na lang. Yung mga, pero goods naman yun sa mga nagbabuy and sell, tapos na mimiesa o mayroong mga shop na nagbubuo. Or pwede din naman yung mga project bikes, yun, na may kailangan silang parts na ganito lang. So, ayan. So, karamihan ng mga motor dito ay mga pan-tricycle, tulad niyan, tulad nito, tulad nito. Dito yung part na puro mga Baja. Yan, mga Baja, yan. Alam naman natin, isa sa mga affordable na pan-tricycle tong Baja. Yan, sobrang daming Baja dito. Yan, puro Baja. Sobrang dami hanggang dun sa pinanggalingan natin. So, bali, ganyan siya kadami. Dun, dami nagsisiksikan dun. So, tingnan natin yung banda dito. Pa, ito, sniper. So, maalikabok lang siya. Bakit ang alikabok ng mga items dito? Siyempre, tingnan nyo, lupa lang to. Maalikabok talaga, di ba? Kaya, linis lang yan. Kasi alam mo sa isang motorcycle, ang mahalaga yung makina. Kung madumi yan, pa-car wash mo, hindi tapos ang usapan. Ganun lang naman yan. So, for example, ito, sniper. Yan, 42,000. Ayan ang mga sample ng presyo dito. Tapos, pakitaan ko pa kayo dito. Ito,
Yan, ganyan yung mga Class A. So, mga gas and go yan. Ito, Raider 150. Ganda pa, oh. Hindi naman siya ganun kakinis. May mga gas-gas na din siya. Pero all goods. All goods yan. May mga gas-gas lang yung pairings na natural naman yun pagdating sa repo. So, ito, meron pang isa. Yan, meron lang siya ditong basag. Madali naman masolusyonan yan. Tapos, all goods din naman. Walang presyo eh. Oh. Code lang. Ito, may mga nakita tayo mga click. Meron ding click. Ayan. Tapos, ito, pan-tricycle din yung sa Yamaha. Napakatipid nito yung YTX. Yan. Napakatipid ng ano yan, motorsiklo na yan. Ito, may mga Wave. Tapos, mga Honda TMX. Ito, may XRM din, oh. Ito talaga pang probinsya talaga tong XRM na ganito. Rouser, meron din tayong Rouser. Ito, meron tayong Honda Beat dito. Ayan. Honda Beat. Ayan. Ang dami. Mga presyuhan dito, ito tulad nito, pan-tricycle, 18,000, 18,000, yan, mga presyuhan. Ito, tulad nito Hondang to, all goods, napakaganda pa. Madumi lang talaga. Tapos ito pa, Kawasaki Barako 175. Ang ganda nito, maganda talaga pang business to mga to. Pan-tricycle, ganyan. So ito, may mga ilang scooters din, Honda Beat, Zoomer X, ayan, may Zoomer X sila, oh. So, itong Zoomer X by the looks, good naman. 9,000 lang yung takbo. 9K lang. All goods naman siya. Oh, di ba? $48,000. Medyo mabigat-bigat pa to. Kasi mahal talaga Zoomer X eh. Alam ko mahal ang Zoomer X. So, ito, may another Raider na naman tayo. Goods pa din siya. Ito, may basag lang. Pero all in all, goods pa din siya. Tsaka dito, pwede namang testing, lalo na yung mga class A. Pero syempre, yung mga sumabang class, for example, siguro nasa C, papuntang F, yun talaga yung mga kailangan ng major repair. Ayan. Mio, ayan, may Mio. Nag-iisa. Walang headlight. Pero madali lang yan. Ito yung Miyong bago. Miyong bago to. Bakit? Kasi tingnan nyo yung ano niya. Yung sa pipe niya. Diba? Ganyan sa Miyong bago. Ilan ang takbo na ito? 9K odo. Ayos pa to. Goods pa yan. Basag lang yung kanya mga fairings. Siguro mga class B. Yung mga gantong classification na class B. Konti lang to. Konting repair lang to. Napakaganda nyan. Ayan. Ito yung mga talagang yung totally wreck na. Pumapresyo lang siya ng mga 5,000 pababa. Pero mapakinabangan pa yan. For example, yung chassis niya, swing arm niya, yung mga nagbubuo ng project bike, goods pa yan. Pwede yung yan, chap-chapin yan. Meron ding XRM na ganito. Ito, all goods. Tingnan mo kung gaano kakinis yan. Diba? Gaano kakinis yan. XRM. So, meron din ito, MIUI. Ito naman, syempre, kita mo naman gamit na din siya. Pero, by the looks, all goods yan. Pati itong isang to. By the looks, all goods. Diba? Ayan, sets of budget uli. Ayun. May MIU pang isa doon. So, ayan yung mga bagong dating dito na item. Ayan. So, ayan. Ayan, ang ganda. GT CT100 Kawasaki. Dami dito. Sabi ko nga sa inyo, kung naghahanap kayo ng mga pang-business na motorcycle, so, ito yung dapat nyong puntahan. Sobrang dami. Ang dami. Oh. Madudumi lang talaga yung mga units nila eh. Ang dami. So, tingnan pa natin iba. Libutin pa natin to. Kung ano pa meron dito. 15,000. Ayan. Mga range ng kanilang mga motorcycle dito. Wave 110. Ayan. 27,000. Diba? Baja 11,000.
Negotiable pa yan. Hanggang mga siguro 10,000. Makukuha natin yan. Dami dito. Hindi ko sa inyo may isa-isa lahat ng prices ha. Kasi, kailangan yung mga code tulad nito, dadalhin mo dun sa kanilang opisina para malaman. So, syempre, kung kayo yung bibili, kayo yung nakakaalam ng trip nyo na unit, di ba? Mas maganda, puntahan nyo na lang dito para at least makapili kayo. Tapos, maitanong nyo din kung magkano yung mga presyo. Pero at least mahalaga na mapakita ko sa inyo yung mga units dito para mayroon kayong idea pagpunta nyo dito. Yan, ang dami, mga pang-business talaga dito, mga pang-business talaga. Pang-business, sobrang dami. Tapos, yung mga ibang units dito, sabi nung isa sa nakausap ko na staff dito, ay sira yung mga accessories, pero wag daw tayo mag-base kung bibili ka doon lang sa mga nakikita mo panlabas. Tama nga naman yun, syempre, di ba? Pinakamahalaga pag bibili ka, makina. 19,000. Meron tayong mga nakikita dyan. Hanggang 20,000, 15,000 yan. Meron mga Vadia. Mga pang-business yan. 13,000 meron. 13,000. XRM mo. Talaga mga legendary na ano eh. Mga pang-probinsya. Ganda nyan. Tibay pa. Oh, YTX. Another YTX meron dito. Yan. YTX. TMX. Honda XRM. Dami dito. So yan, bali nalibot ko naman kayo dito at nakuna natin yung mga items na makikita natin na goods pa, maganda pa. Iba-iba kasi yung mga classification. So pinaka the best talaga, pumunta lang kayo dito mga kabengking, kasi kayo yung nakakaalam at tunay na makakakita ng mga units na pasok sa panlasa nyo. Pero kung ano ang tatanungin nyo, sabi ko kanina nung simula pa lang, kung pang business yung hinahanap nyo, isa to sa warehouse na dapat nyong puntahan. So, ngayon, puntahan na natin doon si Sir. Tanungin natin kung paano magproseso kumuha ng unit dito, yung kanyang papel, at ano-ano ba yung mga classification. Gaano katagal bago makuha yung unit. At syempre, sa price range niya, kung negotiable ba siya, kung makakatawad tayo, at sample na computation ng kanilang mga unit. So, punta na tayo doon. Kasama nga natin ngayon si Sir Vic. So, siya ang manager dito. At ngayon, itong isang unit na to ay under siya, sir, ng evaluation. Evaluate siya kung ano yung mga sira sa kanya. Tapos, ipapadala to sa Manila kung saan doon yung main nila, head office, para sa ganon, mapresyuhan. So, halimbawa to, kita naman natin yung mga by the looks, kita agad natin yung mga sira niya. So, ito, malaki-laki yung ano, sir, sa kanya, sira niya. Pero, kasi nga may mga iba-ibang classification para malaman natin kung anong classification ng ganito na kasirang ng motor. Kasi makita naman natin na madami sa kanyang aayusin. Sir, bali, pag na-evaluate na to, sir, kung anong classification na, sir, anong sunod na step nito, sir? Pag na ano na, saka pa namin siya madidispose. Bali, ipapadala nyo sa Manila kung ano yung evaluation nyo dito. Tapos pag binalik na, pag napadala na kami ng ano price, yun yung gagamitin namin para dito, para kung anong classification. So, bali, lahat ng mga makikita nyo na units dito ay in-evaluate yan lahat. Lahat yan, na-evaluate yan. Hindi hinulaan yung presyo nyan. Tapos, pinadala nila sa Manila yung kanilang evaluation dyan. Tapos, pagkabalik, tsaka na may prices. So, napaka-busisi ng mga proseso dito tulad nito, ng mga unit dito. So, dito kasi ang maganda, talagang, kumbaga, sir, pair. Okay. Kumbaga, check namin yung makina kung may laman o wala. Para malaman. Kumbaga, sir, dito,
hindi hinulaan yung ano, yung unit mo. Hindi siya hinulaan. Kumbaga, kung ano yung bibilin mo dito, kumbaga sa presyong ilalabas mo, yun yung makukuha mong unit. For example, mababang classification lang kasi ang kailangan mo lang halimbawa, ganitong pyesa lang, kailangan mo ganito lang, pwede naman. At may mga matataas din na classification na makikita naman natin talagang maayos. So, ganun pala yung proseso ng evaluation ng mga motorcycle dito kasi kahit ako ngayon ko lang din nalaman. Unistar to na sir. Unistar. Sa ano under ng company tong Unistar Credit and Finance. Unistar Credit and Bali, Finance. sister company namin yung Power Cycle at Transcycle. Okay, Power Cycle and Transcycle. So, shout out sa inyo lahat. So ngayon sir, may mga konting questions lang kasi na mahalaga na malaman ng ating mga viewers. Sir, paano po ba sir yung classification na nangyayari dito sa mga units niya sir? Bali sa classification natin, Class A, Class B, Class C, mga running talaga yan. Bali minor lang yung mga sira niyan. Okay sir. Gaya ng mga plastic, yun lang. Pero sa Yung mga makina accessories sir, mga ilaw, ganyan sir. Ganun lang. Pero sa makina niya, masasabi ko good talaga. Kasi sir, na-check naman. Sir, kanina, sabi natin yung sa evaluation nga. So lahat sir ng ultimo makina, lahat suspension, electrical, lahat check yun sir. Check talaga yun. Para ma-advise din namin sa buyer pag bumili na yun yung problema niya. At least maganda dun sir kasi yung iba, hindi ko naman, ayoko ng pangalanan, pero sinasabi nila na, basta bahala ka na dyan, pag sumbili niyan. Accessories nga, di ba? Pero sir, ang maganda sir sa inyo, check nyo pala talaga lahat ng units. So yan ang maganda sa mga, sa repro motorcycle dito, kasi dito talagang check muna nila yung unit, para malaman din ng customer. Kasi mahalaga malaman ng customer yung status ng motor. Hindi pwede na bibili siya kasi pera, hindi naman pinupulot yan. So ngayon sir, ang another question dito ng mga gustong bumili sa atin, paano ba yung papel nito? Gano'ng katagal siya makukuha? Ang proseso ng papel ngayon, gawa ng COVID-19, sa ngayon tumatagal yung pag-process ng papel namin. Dati, nung wala pang COVID, 1 month, pinakamataas na yan, marating na yung original ORCR niya. Pero sir, pag bumili sila dito, may scan copy sila. May scan copy. So good naman yung scan copy. Tsaka may naman sir, deed of sale. Bali yung deed of sale nila, masasabay doon sa original ORCR nila. Ayun. So mga gano'ng katagal sir yun? Sa ngayon, dahil may pandemic gawa ng pandemic, umaabot sa ng 3 to 4 months. 3 to 4 months. Pero sir, garantisado naman na may papel talaga yung mga unit. Sir, kung lahat na makukuha, sa lahat dito may papel pa sir dito. Meron. Ayun ang maganda kasi lahat dito ng motor may papel. So ngayon naman sir, sa ngayon sir, natanong ko din yung ibang staff nyo na cash basis pa lang sa ngayon sir. Cash to cash kami talaga rin. Sa bakit wala pala kayo installment dito? Wala kasi yung branch namin yung nagpapa-install. Bali, kung yung mga motor sa branch namin na hindi na kaya nila ipautang, yun yung pumupunta rito sa warehouse. Okay sir. So kami na yung magbebenta na. Pero sir, ibig sabihin sa branch nyo, may mga repo din na good. Na talagang class A, tapos good for installment. For installment siya. Pwede siya. So sir, anong pagkakaiba ng presyo sa branch tsaka presyo na nasa warehouse na? Bali, mas mura talaga rito sa warehouse. Mas mura siya. Aside sa yan yung price na binigay, may discounting pa per yun. Kaya sir, kung halimbawa, naghahanap ka ng mga pang-business na motorsiklo, napakadami dito. Siyempre lang. 10 mix namin. Kung year model 18 below, may 30% ka pa na discount yan. Sir, laki ng 30% na yun. Malaki. So sir, sir, magbigay tayo ng isang motor na sample lang. Nasa magkano halimbawa, for example, PMX, tapos nakalas pa siya ng 30%. Mga nasa magkano kaya? Yung nyo lang sir, yung tansya nyo lang. Estimate ko lang. Yung good sir, yung running Yung running siya. Estimate natin nasa mga 28,000 yung price niya. Mababa na yun. Tapos kung tatanggalan natin ng 30%, nasa mga 17, 18 na lang. Di ba? So ganun kababa dito sa warehouse kapag bubili. Yung mga units dito, sadyang maalikabok lang talaga dahil nga yung katabi nila ay iba ka ng semento. Pero pagka na-wash mo yung mga motor na yan, doon mo makikita talaga na mga goods at magaganda pa. Kahit ako personally, nakita ko ang gaganda pa ng mga unit nila dito. Pero may mga may mga, kumbaga iba-iba yung classification. May mga goods talaga, mayroon din ng mga talagang sira na. So syempre, kung ikaw magbi-business ka, pipili ka. Sabi ko nga sa inyo, pinakamaganda, pumunta kayo dito.
hanapin isa sa mga staff nila o sa service ko nandito, i-assist nila kayo at very accommodating naman yung mga tao dito. Mas maganda kasi kung makikita nila personal kaysa sa video lang. Pero kumbaga ito kasi yung ginawa kong video, sir, para malaman nila na meron palang mga units na ganito dito. Pero kung pipili kayo, mas maganda personal yung puntahan dito. Para ano. So yeah, sir, thank you so much, sir, sa sa pag-accommodate dito. So punta kayo dito. So, sana nga ay nasagot namin lahat ng questions nyo tungkol nga dito sa Repo Motorcycle dito. At sabi nga pala ng Sir Vic kanina, napakaganda pa, madami pang magaganda ditong units na talagang maalikabok lang. Pero pag nalinisan yan, naugasan yan, may kita mo talaga. So, punta na lang kayo dito sa mga gusto tumingin na mga pang-business na motorcycle. Hanggang dito lang ang aking video vlog na to. At officially, I'm back sa ganitong content. Don't forget to like, share, and subscribe to Boy TV. At please click yung notification bell sa baba na yan. Sa ganun, wala kayong makalimutan na bawat video, content tulad nito. Boy TV nagsabi na, speed thrills but kills ride safe. Peace and bye-bye.